Magandang gabi ho sa lahat. Pwede ho bang pakibati ang katabi ng may ngiti ng mas maganda ka pa sa gabi? Sa mga lalaki ho, pakisabi mas guwapo ka pa sa gabi. Tayo hong mga Pinoy, ang galing ho nating mag-interpret. Kapag tayo hong mga Pinoy, makati ho yung palad natin, ang ibig sabihin, kapag ang Pinoy may nunal sa bibig, ang ibig sabihin, kapag ang Pinoy may nunal sa paa, ang ibig sabihin, ang galing natin mag-interpret. At ang isa hong tunay na Katoliko ay dapat may nunal sa paa. Laging naglalakad, laging naglalakbay. We cannot stay stagnant. We cannot stay dormant. Because once we meet Jesus, we cannot stay unchanged. Kailangan may pagbabago, kahit kaunti, kahit gapatak. At sa paglalakbay ho natin sa buhay, pagpagin ho natin yung problema. Sabi ho sa dulo ng Ebanghelyo, "Behold, I am with you always until the end of age." Sa dinami-rami ho ng pinagdaanan ho natin, sa dinami-rami ho ng problema natin sa buhay, marami na hong beses ang nabanggit natin, ayoko na, hindi ko na kaya. Ilang beses nang hindi tayo nakatulog sa gabi sa kaiisip ng mga problema natin. Pero anong sinasabi ni Jesus? I am with you always. Kaya pagpagin yung problema. Pag may pinagdaraanan hong problema, daanan lang natin, wag ho nating tambayan. Sa Biblia ho, sinasabi ho yung mga salitang, do not fear. How many times? 365 times. And how many days are there in a year? Also 365. Because each and every day, the Lord is telling you, my son, my daughter, do not fear. Pagpaghulang problema. Minsan ho, yung isip natin, advance mag-isip eh. Iniisip natin, paano na yung 5 years from now? Paano na ako 10 years from now? Kaya nga ho, yung dasal natin sa Ama namin, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Ang advance natin mag-isip, kaya tayo nai-stress. Sa paglalakbay ho sa buhay, pagpaglang ng problema. Sa paglalakbay ho sa buhay, kailangan may lagi ang pagpapakumbaba. Sabi ho sa Ebanghelyo, all power in heaven and on earth has been given to me. Pero minsan ho tayo, ang iniisip ho natin, tayo ho yung makapangyarihan, tayo yung magaling, tayo yung mahusay. Kung gusto mong sumikat, huwag kang pupunta sa simbahan. Kasi ho sa simbahan, ang pinakikilala natin, ang pinapasikat ho natin ay ang Diyos. If you want to be popular, please, don't go to the church. The church is not the place for you to be popular. It should be God. Gusto mong maging sikat? Mag-artista ka. Magteatro ka. Doon sisikat ka. Pero sa simbahan, ang pinakikilala lagi ay ang Diyos. Kaya wag hong lalaki yung ulo natin. When someone praises you, uy brother, ang galing mo. Uy father, ang galing mo mag-homily. No. May lagi ang pagpapakumbaba. Look at the word pride. Look at the word pride. Ano hong nasa gitnang letra ng salitang pride? I. Because I am at the center of the world and the world revolves around me. Excuse me, hindi ho tayo ang main character sa mundong ito. Ang Diyos lang ho. Sa paglalakbay ho ng buhay, kailangan may lagi ang pagpapakumbaba. Sa paglalakbay ho ng buhay, lakihan ho natin yung pananampalataya. Tingnan niyo ho yung Ebanghelyo. When they saw Him, they worshipped, but they doubted. Bakit? Kasi they were overwhelmed. Sabi ng mga apostol, teka lang, Jesus, paano namin magagawa ito? Hindi namin kaya. Minsan ho, ganun tayo eh. Kapag sinasabihan tayo ng Diyos na magsilbi sa Kanya, bakit ako? Hindi ko kaya. Yun, tama naman talaga yun eh. Hindi natin kaya. Kaya nga mayroong Diyos tayong kasama. Kaya laging sinasabi ng Diyos, I would always be with you. Bakit? Kasi siya yung pupuno ng pagkukulang natin. We just have to give our best. And God will do the rest. Takot na takot ho tayong magsilbi. Takot ho tayong ibigay yung ating sarili. Bakit ho? May Diyos naman eh.
Siya ho magpupuno ng lahat ng pagkukulang natin. Kung ano man ho natin kayang ibigay, kahit kakarampot, kahit kaliit, ibigay ho natin. Yung Diyos ho ang magpapatibay niyan. Yung Diyos ho ang magpapaigting niyan. Just strengthen our faith. Lakihan ho natin yung ating pananampalataya. Wala naman ho talagang karapat-dapat sa atin eh. Wala naman ho talagang mabait sa atin, kuno. Ang Diyos lang ho ang magpapagindapat sa ating hindi mga karapat-dapat. Sa paglalakbay ho, lakihan ho natin yung pananampalataya natin. At huling-huli ho, sa paglalakbay, baybayin ho natin ang kanyang daan. Ito ho yung daan na kapag sinaktan ka, hindi mo sasaktan pabalik. Ito yung kapag sinaktan ka, aaralin mong magpatawad. Yun ho ang daan ng Diyos. Yung daan ng pagpapakumbaba, yung kaya mong magbigay kahit maubos ka, kahit matuyo ka, kahit mawalan ka, kahit mamatay ka. Yun ho ang daan ng Diyos. Yung kaya mong limutin yung sarili mo para sa ibang tao. Yung hindi ka maghihiganti. Hindi ho iba ho tayo. We have become monsters. Hindi na ho tayo marunong maging mahinahon. Pinahiya mo ko, mas papahiyain kita. Pinatay mo yung asawa ko, buhay ang utang, buhay din ang kapalit. No, vengeance should never be the name of the game of Christians. Love is, forgiveness is. Yung pagkikilala ho natin kay Jesus, it's not just about information. It's about relation. Ang galing mo mag-memorize ng Bible verses, tapos hindi ka marunong magpatawad. Memorize mo yung Sacred Heart to the Novena Perpetual Help. Memorize mo. Pero sinungaling ka. Jesus is just never meant to be studied. He is meant to be experienced. Baybayin ho natin ang kanyang daan. Mga minamahal kong kapatid, sa araw na ito, this is the ascension of our Lord Jesus Christ. At ang ating paglalakbay ay laging pabalik sa Kanya. At ano ho ang magandang gawin sa ating paglalakbay? Ano ho ang mga pantig sa salitang paglalakbay? Paglalakbay. Pagpagin ang problema. Lagi ang pagpapakumbaba. Lakihan ng pananampalataya. Baybayin ang kanyang daan. Amen. We all rise.